Ikalabing-siyam na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating mga pagbasa ay nakatuon sa ating mapagbantay na pananampalataya. Ang mga tagubilin ni Jesus kung paano maging handa para sa darating na paghuhukom ay nagpapatuloy sa mga kwento at kasabihan na matatagpuan sa Ebanghelyo ngayon. Inaanyayahan tayong ibahagi ang ating kayamanan sa mga nangangailangan at maging mapagbantay din. Kayo rin ay dapat na maging handa sapagkat sa oras na hindi ninyo inaasahan, ang anak ng tao ay darating. Sa pagdiriwang natin ng Eucharistia na pamumunuan ni Reverend Father J. Francis Flandes SVD, manatiling bukas nawa ang ating puso at isipan at laging magsumikap na matimpok ng yaman sa langit sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan dito sa lupa. Magsitayo pang lahat para sa ating kasimulang awit. Sa ating manalangisa, ating isamang intensyon ni Gloria Belen, today preaching, in you Lord, be the Lord at the grasya, be the Lord, at para sa kaluluwa ni James Edward, Romeo, Manuel, Fred, Marta, Oscar. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin lahat. At sumayin. Masasaksihan natin sa Ebanghelyo ang katapatan ng alipin na naghahanap na nananatiling gising sa paghihintay sa kanyang Panginoon. Tulad nila, maging masigasig din tayo sa saloob ng paghahari ng Diyos. Ngayon din, pinagdiriwang natin ang linggo ni San Juan Maria ng Villanueva, patron ng mga pari. Idalangin din natin sa Diyos ang lahat ng mga pari upang patuloy silang makapabuhay ng tapat sa kanilang sinumpang bilang katiwala ng kawa ng Diyos. Mga kapatid, hindi po tayo bilang mga kahanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maway Panginoong nagpapapatawad ng lubos. Hinamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid, na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga ng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong aking Diyos. Gawad tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nakasnog ka namin tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang Espiritu sa aming kumukupok upang sa lupa'y ipinangako kami mapapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Isinasalaysay sa aklat ng karunungan ang gabi bago pinalaya ng Diyos ang Israel sa Egypto, na naghintay ang sambayan ng Israel at naganda sa pagpapalaya sa kanila ng Panginoon mula sa pagka-alipin. Sa ganitong disposisyon din natin dapat hintayin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang nangyayari sa gabing yaon ay pinapaulang mong sabihin sa aming mga ninuno upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako, upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na iniligtas mo ang mga matuwid at parusahan ang kanilang mga kaaway. Ang parang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya mo rin ginamit at tawag sa amin upang kami bahaginan mo ng iyong kaluwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayan ito, lihim na naghahandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y inawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Mapalad ang bansa, ang poon, ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalimutan
wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo nasasalit. Pananampalataya ang susi sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Inilalahad sa sulat sa mga Hebreo ang tungkol kay Abraham at iba pang mga ninunong hinalingan ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayo mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa Kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan gagawin. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang daluhan sa lupang ipinangako sa Kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tugda, kasama nina Isaac at Jacob. Nakapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niya maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, na bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong may tuturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sa iyo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipabili ninyo ang inyong ari-arian at mabigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulatan. Sapagkat do'y walang makakalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Sapagkat
kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulan kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa, dumating man siya ng ating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng pulo ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya papabayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi mo ba ninyo ang kalimhagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain at karampatang panahon? Mapalad ang alipin iyon kapag ginagnan siyang gumawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon ang lahat ng ari-arian ito. Ngunit kung sabihin ng sarili ng alipin iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at sisimulan niyang bumbugin ang ibang alipin lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng alipin iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga hindi tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat ng parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon ay gumawa ng bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaan na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Magsiupo po. Yung ating Ebanghelyo ay nagpaalala sa atin bilang Kristyano, yung tungkulin natin ay palaging maghanda sa pagdating ng Panginoon. So, itong unang bahagi ng ating pagbasa, na ibinigay ng Panginoon ang parabola ng isang alipin. Pag ikaw ay alipin, talaga maghahanda ka hanggang matapos yung araw. Pag natulog ka siya, dyan ka pa magpahinga. So, ang illustration na dito na ginamit na naghahanda yung alipin sa pagdating ng kanyang Panginoon, sa kanyang amo, na galing daw saan galing? Sa kasalan. Yung kultura ng mga Hudyo, pag yung kasalan, big celebration yan sa kanila, importante celebration. No wonder why the Lord, si Jesus, unang milagro ay doon sa kasalan. Kasi ganun ka-importante yung celebration yung kasalan. Sabi, sa kultura na nila, yung kasalan, 7 days, 1 week. So baka matagalan talaga, baka darating yung kanyang amo, second or third day, hindi natin alam. So imagine that. So malaki na yung iron bag ng alipin ito sa kakahintay. Di ba? Whole days, buong araw, nagtatrabaho,
Baka doon galing sa bukid, tapos sa gabi, maghihintay pa kung kailan darating yung amo. So talagang kung isipin natin, ang hirap, kabod na kabod. Parang ito yung sinasabi ng Panginoon, bilang mga alipin sa pamamagitan ng ating binyag, tayo rin ay naging alipin ng Panginoon, alagad ng Panginoon. So yung duty din natin ay yung kanyang pagbabalik. Na yung pamumuhay pala ng isang Kristiyano ay isang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Na yung ating pananampalataya ay laging handa. Diba sa ikalawang pagbasa, si Abraham laging handa. Marami na siyang ari-arihan, marami na siyang comfortable na yung buhay niya. Pero dahil sa pananampalataya, sumunod pa rin siya sa kalooban ni Yahweh. Iniwan niya at pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya. So ang pananampalataya ay laging handa. So ganun din ang buhay ng isang Kristiyano, yung ating pananampalataya, dapat din tayo ay laging handa sa pagdating ng Panginoon. Diba yung motto ng Boy Scout? Ang motto ng Boy Scout? Laging handa. Prepare for the coming of the Lord. Okay? So yung paghahanda. So yung paghahanda pala ay kaiban na hindi lang paghahanda na maganda tayo, naghahanda tayo dahil sa ating pananampalataya. Dahil sa ating paniniwala na talagang darating ang Panginoon. That's why nagtitiwala tayo. Naghahanda tayo. So nagtitiwala tayo, the Lord will be with us, will journey with us. Palaging kasama natin ang Panginoon. Sana ganun din katatag yung ating pananampalataya. Bilang OFW, hindi madali yung buhay natin dito. Maraming mga pagsubok sa buhay, sa trabaho, sa pamilya. Yung iba, gusto nang umuwi. 3 years na, hindi na pauwi. Pero maraming pagsubok. But we should not give up sa ating pananampalataya. O yung iba nagdadasal at parang feeling nila hanggang ngayon, parang hindi pa tinubod ang kanilang panalangin. But we should not give up in our prayer life. So maghanda, huwag hayaan yung temptation sa buhay ang mag-control sa buhay natin. But ahawak tayo sa Panginoon. So yun ang paghahanda. Be vigilant. Maging vigilant tayo. Kasi hindi nga natin alam kung kailan darating. Sabi na dito ng ikalawang bahagi ng Ebanghelyo, yung isang alipin na ipinagtitiwala niya, sabi niya, matagal pa yung darating yung amo mo. Nag-quarantine pa yun. Tagal pa yun. Eh, hindi niya alam. Wala na palang quarantine. Yung dumating siya, di ba? Ang ginawa niya. Sinabi niya, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon. Sinimulan niya na bugbugin ang ibang aliping lalaki. Parang inabuso niya ang kanyang katungkulan, responsibility. Hindi ginawa niya yung kanyang duty. Okay? Para ganun din tayo. Okay? Bata pa naman ako. Mag-enjoy mo na ako, Lord. Mayan ako magbago. Pero hindi mo ginawa yung duty mo bilang Kristiyano. Kasi ngayon, sa pagtanggap natin ng binyag, yung duty natin, gagawin natin yan. Ibig sabihin, ang pagsasabuhay ng ating duty, ng ating responsibility bilang binyagan, ito yung ang paghahanda. So, ang pamumuhay pala ng Kristiyano ay isang paghahanda. Hindi ka naman maghanda ko kasi matagal-tagal pa naman yan eh. Mamaya na. Hindi. Every day ay paghahanda pala. Yung kilos natin, ito yung paghahanda natin. Huwag mong sabihin na mamaya na mo maganda. Yung pamumuhay mo bilang Kristiyano, paghahanda na yun. Paghahanda. Kasi hindi natin alam. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Hindi natin alam kung kailan yung expiration ng buhay natin. So, paghahanda. So, ito yung hamon sa atin. Natanda natin ang ating pamumuhay bilang Kristiyano ay isang paghahanda. At ito, sabi na, may garantiya, di ba? Kung napansin natin sa unang bahagi ng Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong matakot
munting kawan sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ina-address ko sa mga alagad ng Panginoon. May assurance ibinigay. Anong ibigay? Anong ibigay ng Panginoon sa kanyang kawan? Yung kaharian, yung promise na eternal life. Ang promise na eternal. Huwag kayong mag-ibig sabihin, merong buhay, no, na walang hanggan. Merong kaharian na hindi dito sa lupa, may kaharian na ibigay si Lord. Gusto nyo magkamit itong kaharian? Sabi nga, maging loyal, maging faithful, maging tapat, no, sa Panginoon. So, to be faithful, ito rin yung paghahanda. Na faithful, maging tapat sa pangako sa binyan. Maging tapat ka na ikaw ay alagad ng Panginoon. Maging tapat na ikaw ay Kristyano, sumunod sa Panginoon. Yun ang paghahanda. Diba? Kung tayo naging tapat sa trabaho, paghahanda yun, hindi tayo natatakot. So parang at peace ka. Ano man mangyari, yung pagdududa ng amo mo, hindi ka natatakot. Dahil tapat ka sa trabaho mo. Ganon din sa pamilya, sa relationship. Pag naging tapat ka, hindi ka natatakot. At peace ka. So ganon din yung Kristiyano pamumuhay. So to be faithful, pag naging tapat tayo, ito yung paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Kasi hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Alam niyo ba? Anong gagawin natin? Paghahanda. So, ang paghahanda pala, everyday, pamumuhay, lifestyle natin ang paghahanda. So, yung pamumuhay mo, ang isang pamumuhay pala ng Kristiyano ay isang paghahanda. Di ba? Pag naghahanda ka, parang handa ka na. Kung kailan darating si Lord, hindi ka natatakot. Kasi paghahanda. Kasi tayo, di ba, pag-advent yung mga pagbasa, yung paghahanda, pagdating ng Panginoon, pero yung tone doon sa mga interpretation natin sa pagbasa, parang nakakatakot, parang katapusan na. Pero, pag handa ka, handa yung buhay mo, dapat masaya ka dahil ang reward, ibibigay na sa iyo. Diba? Sabi nga nung nagdadasal ng Lord's Prayer, your kingdom come, your will be done. Gusto natin ang kanyang kaharian ang maghari. Nagdadasal tayo. Bakit matakot tayo pag dumating si Lord? Bakit matakot tayo kung dumating na yung pangako natin, yung ipinangako sa atin? So, ang ating pamumuhay bilang Kristiyano, pamumuhay na paghahanda. So, paghahanda, alam mo na, ibig sabihin, inihanda mo ang buhay mo. So, sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. That's why si Abraham, handang-handa, dahil sa kanyang pananampalataya, handang-handa, iwanan, hindi naging attached si Abraham sa kanyang kayamanan. So, pag attached pala tayo sa ating kayamanan, hindi pala tayo handa. Kasi ang kayamanan ngayon, yun ang property mo, yun ang puso mo, nandun na sa kayamanan mo. So, ang paghahanda, willing ka i-let go para lang sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Willing mo i-let go yung kahinahan mo, yung kasalanan mo, naging alibig ka sa kasalanan, willing mo i-let go yan dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Paghahanda nyo, pag nilet go mo na yan, nilet go mo na ba siya? Pag nilet go mo na yan, paghahanda yun. Ibig sabihin, sumunod ka sa Panginoon tulad ni Abraham. Hindi naging attached si Abraham sa kanyang kayamanan. Kung pwede naman sana, dito na po, Lord, ayaw ko nang magpupunta sa ibang pagpuntahin mo doon, di ko alam ni Lord, dito na, okay na ako dito. Pero, dahil sa kanyang pananampalataya, hindi ang kanyang sarili ang iniisip at kalooban ng Ama. So, ito yung paghahanda. So, the reading today reminds us that as Christian, yung ating pamumuhay ay isang paghahanda. Paano maghanda? Sa pamamagitan na maging tapat tayo sa ating pangako sa Biblia. At maging vigilant tayo. That's why palaging magdadasal.
para maging focus yung ating paglalakbay patungo sa kanyang kaharian. Amen. Magsitayo at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos na Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isa ng Diyos, Panginoon ng lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay iibig, nanaawag sa naloonan ng mga himao, na ngayon ang araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulugod sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga buhay at namatay na tao. Sumasampalataya ng ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pukawin mo ang aming mga puso, Ama, nang kami maging laging handa sa aming pagiging masigasig para sa mas ikararangan mo at ng kapayapaan ng sanglilikha. Buong puso kaming dumadalangin, Ama, gawin mo kaming mamahandang lingkod ng iyong kaharian. Ama, gawin mo kami mamahandang lingkod ng iyong kaharian. Para sa simbahan, gawaran mo si Papa Francisco, ang mga obispo, pare, diakono at kami mga laiko, ng pusong laging handang makinig sa mga pamayanang aming pinaglilingkuran at mga tao aming nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kami mamahandang lingkod ng iyong kaharian. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gawaran mo sila ng pusong laging pinipili sa lahat ng pagkakataon ang kapakanan pangkalahatan. Maghari nawa ang katotohanan sa kanilang puso at isipan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kami mamahandang lingkod ng iyong kaharian. Para sa mga nakakaranas ng matinding paghihirap, lalo-lalo na ang mga naapektuhan ng kalamidad sa ating bansa, gawaran mo sila ng pusong bukas at sensitibo sa paggalaw ng iyong espiritu. Ukawin mo ang puso ng mga taong nakakasalamuha nila tungo sa pagbibigay ng tulong na lubos nilang kailangan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kami mamahandang lingkod ng iyong kaharian. Para sa ating lahat at sa mga mahal natin sa buhay, nawa pahalagahan natin ang ating pananampalatayang Katoliko. Pasiglayin ito ng pananalangin at isabuhay ito araw-araw. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kami mamahandang lingkod ng iyong kaharian. Para sa mahal namin na mayapa, yakapin mo sila pabalik sa walang hanggang pagtatalamitan ng iyong puso. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kami mamahandang lingkod ng iyong kaharian. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kami mamahandang lingkod ng iyong kaharian. Ama namin mapagmahal, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang kami lubusang makasalo sa iyong layong makipakikniig at magligtas. Tulutan mo maging mas sensitibo sa iyong espiritu ang aming puso nang kami maging laging handa sa pagtugon sa misyon ng pagtatag ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsibugo ang lahat. Kung
kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at estita naming obispo ng Tanang Kapalitan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahalaga rin Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ipahayag natin ang lakas mo. Hinihiling namin kami niya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Ang bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ang mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isasalita mo lang ay gagaling mo na.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa tingin na banal ay maglulugnawa sa amin ang kaligtasan at magtanghal sa amin sa lulingning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Dear brothers and sisters, stay awake and be ready, for you do not know on what day the Son of Man will come. One of the ways to prepare ourselves is to ask for God's mercy and forgiveness. We encourage you to receive the sacrament of reconciliation as often as possible. We are very privileged to have our priests who administers the sacraments to us in persona Christi. They are always available to listen and guide us in our journey of faith. Today, Saint John Marie Vianney Sunday, patron saints of priests, we would like to express our sincerest gratitude to our priests, for through them we have experienced Christ in the sacraments we received. To our chaplain, Father Jay, thank you for your dedication to enrich and inspire us with your awakening homilies. May our dear Lord always sustain you with His grace and wisdom. We give you more strength to carry out your priestly mission. We thank our God as we remember you and all priests in our prayers with joy. May our Blessed Mother, Our Lady of Annunciation, embrace you and all our priests, always with her love and protection. Let us also give thanks to the Lord for the gift of life of those celebrating their birthdays and wedding anniversaries for this month of August. May we request them to please stand
for a special prayer of blessing. For those who celebrate their birthday o wedding anniversary, also stand up at magdasal and pray for them. Panginoon, Ikaw ang buhay. Ikaw ang aming buhay at kalakasan. Ikaw ang aming amang mawain at mapagmahal. Kami nagpapasalamat sa buhay na iyong ibinigay sa amin. Basbasan at pagpalain mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa buwang ito. Naway maranasan nilang iyong pagpapala at kapayapaan. Gabayan mo sila sa kanilang trabaho at ilayo sila sa lahat ng masama at tukso. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang sila gabayan at protektahan. Salamat, Panginoon, na sila naging bahagi ng aming komunidad. Gamitin mo sila para sa iyong kapurihan at sa iyong kaharian. Ikaw ang naglikha sa amin at may magandang plano ka sa aming buhay. Gabayan mo kami na tugdin ang iyong kalooban. Bigyan mo sila ng kalusugan at kalakasan. Basbasan mo rin ang kanilang pamamahal sa buhay ang kanilang pamilya. Naway ang pagmamahalan at kapayapaan ay laging magharing sa kanilang pamumuhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus at sa Banal Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Happy birthday! Pagsilayo ko ang lahat. Sumayo ang Panginoon. At sumayo. Magsilayo habang iginagawan ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala ang mga nakikiusap na makapamalaging tapat sa iyo ay manatiling nawang nananalig sa iyong pag-ibig at nagpapalaganap nito sa kapwa-tao sa daigdig. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaon-nawa at mamalagi sa iyo magpasawalang hanggan. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat. May this remind us, Lord, commitments that I always deepen our devotion to you. And bless those people